Mga karapatan ng isang kasambahay ayon sa Kasambahay Law. Hello! Welcome to my channel Boknoy TV. Para ma-update ka lagi sa aking mga bagong vlog, huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes at mag-share. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga karapatan ng mga kasambahay. Noong 2018, ipinasa ng Kongreso ang Republic Act No. 10,361, na angkop na tinatawag na Domestic Workers Act o Batas Kasambahay. Ang espesyal na batas na ito ay umaasa na matugunan ang mga partikular na pangangailangan at alalahanin ng mga kasambahay bilang mahalagang sektor ng mga manggagawa. Isa rin itong pagkilala na sa kabila ng kanilang pangako at dedikasyon sa kanilang mga amo, maraming kasambahay ang nakakaranas ng pang-aabuso at kung minsan ay karahasan mula sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Ano ang mga karapatan at pribilehiyo ng isang kasambahay? Narito ang mga karapatan ng isang kasambahay ayon sa Kasambahay Law. 1. Panahon ng pahinga. Sa isang araw, ang isang kasambahay ay dapat may kabuuang pahinga na 8 oras. Sa isang linggo mayroon siyang hindi bababa sa 24 na magkakasunod na oras ng pahinga. Ang employer at ang kasambahay ay dapat magkasundo sa schedule ng araw ng pahinga. 2. Pinakamababang pasahod o minimum wage. Itinatakda ng Regional Tripartite and Productivity Wage Boards, RTPWBs, ang minimum na sahod para sa isang kasambahay. Una nang itinakda ng espesyal na batas ang minimum wage sa 2,500 piso, P2500.00, bawat buwan para sa mga nagtatrabaho sa National Capital Region, NCR. 2,000 piso, P2000.00, sa isang buwan para sa mga nagtatrabaho sa chartered cities at first-class municipalities, at 1,500 piso, P1500.00, sa isang buwan para sa mga nagtatrabaho sa ibang munisipalidad. Ang mga RTPWB ay gumawa na ng mga pagsasaayos mula sa mga unang halagang ito. Dapat bayaran ng employer ang sahod sa cash kahit isang beses sa isang buwan. 3. Iba pang mga pamantayan sa paggawa o labor standard. Ang kasambahay ay may karapatan din sa 13th month pay ayon sa itinatadhana ng batas. Pagkatapos ng taon ng serbisyong ibinigay, siya ay magiging karapat-dapat sa taunang service incentive leave na 5 araw na may bayad. Ang mga hindi nagamit na dahon ay hindi maaaring dalhin sa mga susunod na taon. Ang mga ito ay hindi rin mapapalitan sa cash. 4. Mga benepisyong panlipunan o social benefits. Ang kasambahay na may hindi bababa sa buwang serbisyo ay sakop ng Social Security System, SSS, Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, at Home Development Mutual Fund o Pag-ibig. Dapat balikatan ng employer ang kontribusyon at mga bayad sa premium. Gayunpaman, ang kasambahay ay magbabayad ng proporsyonal na bahagi kung siya ay tumatanggap ng buwanang sahod na hindi bababa sa 5,000 piso, P5000.00. 5. Paggamot sa bahay o treatment at home. Ang isang kasambahay ay dapat malaya sa anumang pang-aabuso, pisikal na karahasan, o panliligalig mula sa kanyang amo o sinumang miyembro ng sambahayan. Dapat ding ibigay ng employer ang mga pangangailangan tulad ng pagkain at isang disenteng kaayusan sa pamumuhay. Seksyon 6. Lupon, panuluyan at pagdalo sa medikal. Ang tagapag-empleyo ay dapat maglaan ng mga pangunahing pangangailangan ng kasambahay upang isama ang hindi bababa sa 3 sapat na pagkain sa isang araw at makataong kaayusan sa pagtulog na nagtitiyak ng kaligtasan. Ang tagapag-empleyo ay dapat magbigay ng angkop na pahinga at tulong sa kasambahay kung sakaling may mga sakit at pinsalang natamo habang nasa serbisyo nang walang pagkawalan ng mga benepisyo. Sa anumang pagkakataon ay hindi dapat bawiin o ipagpaliban ng employer ang probisyon ng mga pangunahing pangangailangang ito bilang parusa o aksyong pandisiplina sa kasambahay. Katulad ng sinumang tao, may karapatan din ang isang kasambahay sa privacy. Ginagarantiyahan ng batas ang karapatang ito na dapat igalang maging sa sambahayan ng employer. Seksyon 7. Garantiya ng pagkapribado.
Ang paggalang sa pagkapribado ng domestic worker ay dapat garantisado sa lahat ng oras at dapat umabot sa lahat ng anyo ng komunikasyon at personal na mga epekto. Ang garantiyang ito ay pantay na kinikilala na ang domestic worker ay obligado na magbigay ng kasiyasyang serbisyo sa lahat ng oras. Ang employer ay maaari ding magbigay ng kasambahay basic education at payagan ng akses sa mas mataas na edukasyon. Seksyon 9. Karapatan sa edukasyon at pagsasanay, dapat bigyan ng employer ang domestic worker ng pagkakataon na makatapos ng pangunahing edukasyon at maaaring magbigay ng akses sa mga alternatibong sistema ng pag-aaral at, hangga't magagawa, mas mataas na edukasyon o teknikal at bokasyonal na pagsasanay. Dapat ayusin ng tagapag-empleo ang schedule ng trabaho ng domestic worker upang payagan ang gayong pag-akses sa edukasyon o pagsasanay ng hindi napipigilan ang mga serbisyong kinakailangan ng employer. 6. Pagwawakas ng trabaho. Ang pangkalahatang tuntunin ay ang mga partido sa kontrata sa pagtatrabaho ay hindi maaaring wakasan ang trabaho bago matapos ang terminong nakasaad. Gayunpaman, mayroong mga pagbubukod. Maaaring wakasan ng alinmang partido ang trabaho para sa mga dahilan na tinukoy sa batas. Sana nakatulong ang video na ito. At huwag kaliligtaan panoorin ang mga i-upload kong mga videos. Thank you for watching.